Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po, isang pagpalang pagbati sa inyong lahat at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin ang ating Global na Tayo team mula po sa ating Master Control si Ms. Susan Aizon, sa ating Wirecast si Justin, and of course ang ating Executive Producer si Stephanie Vicente. Kami po ay inyong nasusubaybayan sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan din sa ating YouTube channel. Sa inyo pong mga YouTube browser, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa ating pong live audio streaming, i-download nyo lamang sa inyong mga cellphone, iPhone man yan or Android. Download nyo lamang po yung ating PBS radio app. At gayon din po napapakinggan tayo sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan naman ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America sa may Tinang, Tarlac. Ayan, kamusta na po kayo? I hope you're doing fine sa araw na ito sa pagsubaybay po sa programang Global na Tayo. Ay, patuloy pa rin po natin tinututukan ng mga kaganapan dito sa loob ng ating bansa, partikular yung epekto pa rin ng sigalot o conflict sa Middle East, ano po na nakakaapekto hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo halos, ano po, literally nakakaapekto talaga sapagkat malaking disruption ang naging dulot nito sa supply ng langis sa bawat bansa, sa bawat ekonomiya, and eventually sa bawat buhay ng iba't ibang bansa including the Philippines. So tumaas na naman po ang presyo ng produktong petrolyo dito sa Pilipinas, both diesel and gasoline. Doon sa mga overseas Filipino workers natin na nasa Europe, nasa Saudi Arabia, nasa Southeast Asia, nasa Africa, at maging yung ating mga Filipino seafarers na nandiyan ngayon ay iipit pa rin sa Strait of Hormuz. Pero may magandang balita ako meron ako natanggap na balita but it still has to be confirmed mula sa DMW at maging sa Department of Foreign Affairs, and I hope ito nakalap kong balita ay sana ay totoo. Ay ulitin ko, we still have to confirm this, but maski na itong balitang ito nasagap kong balita, para sa akin magandang balita ito. Pero ulitin ko we have to confirm this. I don't want to spread any misinformation or fake news, pero may nakalap akong balita na may mga Filipino seafarers po tayo sakay ng dalawang shipping vessels. Filipino seafarers sakay ng dalawang shipping vessels na nakalusot at ligtas na nakatawid ng Strait of Hormuz. Ayan. At sa huling balita ko po, batay na rin sa impormasyon na nanggaling dito sa Marino PH. Doon ko kinukuha itong impormasyon na ito. Still, we have to confirm. Ulitin ko, we have to confirm this sa DMW at sa Department of Foreign Affairs. Pero batay doon sa post ng Marino PH, meron po tayong mga kababayan Filipino seafarers na ligtas na nakalusot dito sa Strait of Hormuz at safely na sila on their way doon sa kanilang destinasyon. So kung ito man ay totoo, sana nga ay totoo, pinapanalangin ko na totoo ito sapagkat ligtas yung ating mga seafarers. Hindi dahil sa karga nilang kargamento, kundi doon sa buhay na ligtas sila. Yun ang pinasasalamatan ko kung sakali ito man ay totoo. Maraming salamat at sa poong may kapal at kung sino man ang nakatulong sa kanila na makalusot dito sa Strait of Hormuz ng ligtas. Okay? At least that's one optimistic news na dapat nating asahan and later confirm natin. Pero magandang balita na po ito. Okay? I hope sana yung iba makalabas na rin o makadaan na rin ng ligtas. Alright? Pero on the other hand, meron tayong dadakuing isa pang balita concerning naman ng isang overseas Filipino worker, land-based, okay? Isa po itong Filipina, okay, na nasa Thailand, okay?
sa huling nakalap natin balita sa naging pahayag mismo ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak, kinonfirm niya na merong isang Pilipina na nasa custody ngayon ng Thailand authorities. Okay? Now, yung detalye po ng pagkaka-aresto dito sa kababayan nating Filipina na naaresto sa Thailand is still hindi pa masyadong mabigyan ng detalye. Alright, pero alamin natin kung ano naman yung mga serbisyong napagkaloob na ng ating embahada dyan sa Bangkok, Thailand para dito sa ating kababayang Pilipina na nasa kustodiyan ngayon ng Thailand authorities. At probably in a way kahit pa paano malaman natin kung ano nga ba talaga ang naging dahilan kung bakit siya naaresto dyan sa Thailand. Kasama po natin ngayon sa ating programa live all the way from Bangkok, Thailand, ang ating pong Philippine Embassy in Bangkok, Thailand, Charge d'Affaires, Maria Charmaine D. Guevara. Gayun na rin ang ating labor attaché ng Migrant Workers Office ng Bangkok, Attorney Don Albert Philip Pangkog. So, unahin na muna natin ang ating Charge d'Affaires. Charge d'Affaires, Maria Charmaine D. Guevara. Magandang umaga po, Charge d'Affaires Guevara, at welcome po sa programang Global na Tayo. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po sa lahat ng mga kababayan po natin na nakikinig po sa inyong Global Affairs show po. Tawagin na lang po akong Cham. This morning po, I am joined by our labor attaché, Attorney Don Pangkog po. Good morning po, Attorney Pangkog. Magandang umaga po sa inyo pong mga tagapakinig. Okay, thank you very much po, Ma'am Cham at Attorney Pangkog sa pagpapaunlak po ninyo dito sa ating programang Global na Tayo. So, nakipag-ugnayan po si Step sa inyo at ang programang ito hinggil dito sa naging pahayag din naman ni Secretary Hans Leo Kakdak ng DMW na meron nga pong Pilipina na nasa custody ngayon ng Thailand authorities. Pilipina ito. So, without being specific para hindi malagay naman sa alanganin itong ating kababayan, can you give us at least a hint kung ano bang naging kaso, ano bang naging problema nitong ating kababayan Pilipina na ito na aresto siya sa Thailand? Sir, I will give the floor to our labor attaché po dahil sila po ay nakapag-usap dito po sa ating kababayan po na in distress po, no? Through line po. So at least maibigay niya po kung ano po yung naging pahayag po ng ating kababayan po. Okay. Attorney Pangkog? Upang paitigin na lang po natin para hindi rin naman po maging sobrang detalyado. In the context din naman ng privacy rin po ng ating kababayang Filipino worker. Makaraang linggo po na siya po ay nanganak sa isa sa mga malls po dito sa Bangkok. Sa hindi nasadyang pagkakataon ay na-deliver siya mismo ang nag-deliver sa sarili niya. Okay. Sa isa sa mga banyo po sa mall na ito. Ito po ay this is not her first delivery. Kaya nung siya po ay nag-deliver ng kanyang baby dahil sa kasi mainit po ngayon. Sobrang init din po ngayon dito. At siguro dahil sa stress din ng kanyang pinagdaanan in the past few months na siya po ay nag-deliver ng kanyang baby sa isa sa mga comfort rooms ng mall. Dahil sa ayon din to sa aming pag-usap rin sa kanya nakaraan, siya nung nag-deliver siya, hindi niya na rin alam kung anong kanyang gagawin. At nung nag-deliver niya on her own, ang infant na ito, wala na itong buhay. Tapos, dahil rin siguro sa shock, yung pangyayari na ito, siguro nakita niya yung baby na walang buhay, may iyak, bluish, may
bluish discoloration na sa kanyang mga balat at other extremities. Mhm. I know na Okay. So at ano po ang ang okay. ang baby ito sa isa sa mga rubbish bins. Okay. All right. So ano po, Attorney Pangkok, ang kinaso dito sa ating kababayang ito? At May tatlong kaso, medyo technical do kasi yung description nila, pero this includes yung disposal of dead body, unauthorized disposal, unlawful disposal of body, and yung common ho na ano sa atin dito, yung sa atin sa Philippines, yung tampering with evidence. yes, oo. And then infanticide or murder. Pero ngayon po ang estado naman ho ng investigation ito ay pending pa rin naman. Noong na-detain po ang ating kababayang ito, she underwent some medical treatment din ho. She was brought to a medical facility, and the deceased infant was also taken by the police forensic team. At ngayon po ay kasalukuyan pa rin siyang iniimbestigahan din. Okay, so alright. So nasa isang women's correctional facility po siya, itong kababayan natin. Yes. Opo. Okay, alright. So mga tatlong kaso ang sinampa sa kanya: infanticide, unlawful disposal of tama ba, body, Opo. and then of course Tampering with evidence. tampering with evidence dahil nga dun sa ginawa niya dun sa nasawing sanggol. Alright. So sa pagkakataong ito, ano po yung mga assistance na natin na ibigay? Meron naman tayong tuloy-tuloy na legal assistance and visitation sa kanya, ano, Attorney Pangkok? Opo. Nagsimula po muna tayo sa isang virtual jail visit that's being conducted here ho. Kasi sa unang linggo ho, yung face-to-face in-person jail visit is not allowed pa ho. Pero yung yung virtual jail visit is allowed naman. So we did that nung nakaraang linggo rin ho, and then nakausap din ho natin ang kababayan na ito. Of course, parang kahit din sa amin, mabigat din makausap din ho siya, especially sa pangyayaring ito, dahil kahit naman sino, kahit sinong nanay, trahedya ito. Ito ay itong incident na ito ay isang trahedya. Bali, ang aming humunang concern at saka yung aming extend sa kanya ay yung proper legal representation and other forms of legal assistance. And once available, bail is also in the table for her. We will also provide that once it's already available. Other forms of welfare assistance, once if we can have, siguro kung if it will be allowed by sa amin, kahit po yung psychosocial intervention o counseling para sa kanya. Para naman din po sa kanyang pamilya, we're already coordinating it sa home office po na ma-reach po ang saan ho sila? Sa probinsya, taga-probinsya po sila. Yes. So pati yung pag-coordinate sa kanilang pamilya, especially yung sa kanyang common law husband, at yung kanyang naiwan din na panganay, ay matulungan din po natin. Ito po ang nangyari sa kanya. Itong incident nito, trahedya ho ito sa isang pamilya, lalong-lalo na sa isang OFW. Oo nga. Ang question ko lang, Attorney Ma'am Secretary of Affairs Charmis, dumating ba siya ng Thailand na buntis na siya o paano ba? Dumating po siya ng Thailand, sir, ng October 2025, no? Para mag-assume dun sa kanyang trabaho. Tapos, pagkasunod na buwan, saka lang niya nalaman na siya pala ay nagdadala tao. Oh, okay. Ito ay ayon sa kanyang salaysay. Alright. So, Secretary of Affairs Charm, so
Ano ang mga of course nandiyan na yung ating labor attaché. Nagkaroon na rin kayo ng virtual jail visitation, pero ano pa yung mga linyang mga services o pwedeng itulong sa kanya ng ating embahada? Sir, katulad po ng sabi ni Labor Attaché Attorney Pangkog, nandyan po ang pinaka-priority ngayon is mabigyan po siya ng katamtaman, appropriate legal representation dito sa Thailand para sa mga kaso na isinampas sa kanya. Tapos, bukas po, April 1, meron pong nakatakda na face-to-face po na jail visit Yes. ng representatives po ng Philippine Embassy, ng Migrant Workers Office, at saka OWA. At saka OWA po. Yung OWA representative natin po dito para po makausap siya ng face-to-face po at ma-check po natin ang kanyang kalagayan sa ngayon po. Kasi syempre po, kahit po itong ang pagtrahedyang to ay nangyari po, kailangan din po natin ma-ensure ang kanyang both physical, mental, psychosocial welfare po niya na habang siya po ay naka-detain po sa sa kulungan po. So wala naman nakikitang anong tawag dito. 'Di ba may ganong klaseng medical condition ang isang babae na who gave birth na parang may medical condition yun parang mga nagpo-postpartum. Wala naman siyang ganong signal o senyales. Sir, hindi pa po natin, sir, na a-ascertain po, no? Kaya nga po bukas, doon natin po makikita, doon po natin malalaman po kasi ito face-to-face. Siyempre, kung minsan hindi naman natin nakikita kapag virtual, di ba? Pero ang tawag dito, yun ang unang-una namin po na tingnan. Okay. Alright. Sige lang. At medyo nagkakaroon lang tayo ng konting difficulty sa connection sa ating video connection and audio connection sa ating Philippine Embassy sa Bangkok, Thailand. Ulitin ko po, kasama natin sa linya ng communication all the way from Bangkok, Thailand, si Chargé d'Affaires Maria Charmaine D. Guevara at si Labor Attaché Migrant Workers Officer sa Bangkok, Attorney Don Albert Philip Bangkok. Alright, nagbabalik na po sila. Na-establish natin yung communication natin. Pero okay, sa Chargé d'Affaires Charm, sa magiging personal visitation yung April 1 bukas, tulad po na nabanggit ninyo, ano po ang maaring steps na gagawin ng embahada together with the labor attaché para makalabas agad o maabsuelto agad o makalabas agad itong ating kababayang ito mula sa kanyang pagkakapiit diyan sa Thailand? Sir, katulad po na sabi namin kanina, she's facing 3 cases po. And these are daunting. And ito po ay mangangailangan ng legal representation dito. So yun pong una natin po na bibigay sa kanya muna, no? Tapos, of course, we will check po yung kanyang current welfare. Pero yung pagtungkol dun sa yung pagka-absuelto kaagad, syempre dadaan po tayo doon sa proseso dito po sa Thailand. In these cases, CDA Charm at Attorney Pangkok, do we get the services of another lawyer from Thailand to help us represent itong kababayan natin na ito? Opo. We're engaging a Thai lawyer for this. They're the only ones that can practice law here. Opo. And yung detalye din po kasi kailangan din natin malaman sa kanya para ma-address po natin ang problema ho. Para maklaro lang din natin, she's still under custodial investigation. Okay, all right. Ano pa lang naman po siya. Hindi pa po ito umaangat sa fiscal level, hindi pa nga ito walang formal case file. So that's I think do sa mga nakakaintindi na konti ng batas,
It's sabihin na natin, hindi ko naman pwedeng sabihin magandang balita, pero I think it's still in her interest na hindi pa ito pumapanik sa piskal, wala pang Polmar. Tama po ba, attorney? Opo. Yes po. Okay. Ibig sabihin, pwede pang maagapan, ano? Opo. Sa JD Affairs at attorney. Pero, okay. Nalaman din natin yun. Oo nga po, kasama niyo po kami dyan sa panalangin, and it would make it easier for her, and of course the same para na rin po sa ating Philippine Embassy sa Bangkok, at of course sa ating labor attaché kay Attorney Pangkok. Now sa JD Affairs, Charm, maiba ako ng tanong, now that we have established yung kalalagayan ng ating kababayang Pilipina dyan sa Bangkok. Now, kamustahin ko lamang po ang sitwasyon ng pangkalahatan nating Filipino community o Filipino diaspora sa Thailand sa kabila ng nararanasang global economic slowdown sa nitong Middle East conflict. Dito sa Pilipinas, kung alam kong nakatutok din naman po kayo dito, talagang sunod-sunod ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Nahihirapan yung ating mga kababayan. And of course, yung mga basic commodities medyo masusing binabantayan. Yung po bang kalalagayan ng ating mga Pilipino, overseas Filipino workers o Filipino diaspora, kamusta po ang kalalagayan dyan? Naapektuhan ba sila ng conflict sa Middle East? Sir, lahat naman po tayo ay naapektuhan, no? Pero para dito sa ating mga kababayan at para sa mga kasama dito mga taga-Thai, so far po wala naman po sila yung national emergency, no? Pero po may mga measures na po na in-undertake ang Thai government po para maagapan po ang itong current na oil crisis po or fuel crisis po. Ang mga Pilipino naman po dito sa Thailand, majority po, they have stable jobs po. Okay. No? Okay. So wala naman po tayong nakikita sa ngayon na problema po pagdating po dito sa current na sitwasyon po ng fuel crisis po. Parang marami yata tayong mga kababayan na nagtuturo o engage in education sa JD Affairs. Cham. Yes po. Opo. Around 80% of Filipino workers here in Thailand po are engaged in the teaching profession po. So very noble profession, and they are they are scattered around the 77 provinces of Thailand. Ito bang kababayan natin na nasa custody ngayon ng Thailand is also engaged in the field of education, just sa trabaho niya sa Thailand? Yes po. Okay. Sa education din siya involved, no? Doon din ang sector ng trabaho niya. So sa ngayon po, wala namang report, nakakarating sa inyong report na mga Filipino workers natin, especially in the education field, na medyo na lay off, natanggal sa trabaho dahil sa Middle East crisis? Wala naman So far po, sir, wala naman po, and we pray na wala naman pong wala kaming matanggap na ganitong report. Wala bang pila sa mga gasolinahan diyan sa Thailand? Meron din po. Meron din pong mga pila. Okay. Katulad po din sa atin at saka sa mga karatig na bansa po. Alright, sige. Anyway, parang talagang worldwide talaga, Opo, worldwide po talaga. Worldwide yung ramdam ng problema. Well, alam niyo na kami po lubusan nagpapasalamat sa inyo sa JD Affairs, Cham, at Attorney Pangkok sa pagbibigay po niyo ng oras sa amin dito sa programang Global na Tayo sa Radyo Pilipinas World Service. Alam ko pong medyo sensitive pa itong mga information tungkol dito sa ating kababayang Pilipina na naaresto dyan sa Thailand, but for the sake of public service and para makapagbigay tayo ng tamang impormasyon is pinagbigyan nyo po ang aming request. Kaya napakalaking po nito. We appreciate it very much sa pag-engage nyo po sa amin dito. Kaya thank you very much po sa JD Affairs, Charmaine Guevara and Attorney Pangkok.
Maraming salamat din pagpapaunlak po, po sir. ninyo. Opo. Thank you very much po. Maraming salamat po sa inyo. And we hope and pray na tulad nga nung nabanggit po ninyo, wala pa naman ito doon, hindi pa nakakarating sa fiscal level. So we hope and pray na hindi na umabot doon at maayos na agad at safely at least ma-recover natin siya at di ba? At malagay man lang sa Philippine Embassy custody at siguro para makauwi na rin, ma-repatriate na rin kung gusto niyang ma-repatriate. Kaya maraming salamat po. Thank you very much. Maraming salamat din po, sir. Thank you very Have a much. good day. Alright, yan po ang ating talaga naman pong dedicated and po professionals na mga staff and officials ng ating Philippine Embassy sa Bangkok, Thailand, Chargé d'Affaires Maria Charmaine D. Guevara at ang ating Labor Attaché Migrant Workers Officer sa Bangkok, Attorney Don Albert Philip Pangkog. Ulitin ko po, napakalaking bagay po nitong pinagkaloob nila sa ating oras at panahon sapagkat hindi itong impormasyon na binahagi nila, bagamat this is a very detailed information, hindi siya masyado specific, pero nalalaman natin ngayon kung ano yung ginagawang hakbang ng ating Philippine Embassy sa Bangkok para tulungan itong ating kababayang na-aresto. Pilipina po ito, na-aresto sa Bangkok, Thailand. May involving batay sa naging pahayag sa atin ng ating labor attaché sa Tony Pangkog. Nahaharap siya sa tatlong asunto. Okay? Una, yung illegal disposal ng dead body. Okay? Tapos meron pang obstruction of justice. Alright? At meron pang isa. So, pero ang magandang balita dito kasi hindi pa ito umaabot sa fiscal level. Hindi pa ito formally na charge. Nasa ano lang siya, protective pa lang siya, custody ng mga Thai authorities dahil batay po sa naging salaysay, siya ay itong ating kababayang Filipina ay napilitang manganak sa isang mall sa Bangkok, Thailand. Doon siya inabutan, doon siya nanganak. Hindi natin alam kung bakit doon siya inabutan, pero doon siya inabutan ng panganganak. Ang problema, patay na yung bata nung iniluwal niya. Okay? Patay na yung bata nung iniluwal niya. Syempre, nag-iisa yung ating kababayang Pilipina doon. Di ba? Walang pamilya. Bigla siyang inabutan ng panganganak, walang pamilya. Siyempre, stressed out siya. Yung baka yung mental faculties niya medyo na-shake up ng konti dahil sa nangyari. Tapos makikita pa niya, patay yung kanyang sanggol. Medyo siguro hindi niya nalaman na kung ano ang kanyang susunod na gagawin. So, ganun ang nangyari. So, may mga batas po kasi. Of course, katulad ng Pilipinas, sa Thailand, may mga batas din tayong sinusunod. Meron din silang mga batas na sinusunod. At isa na po doon, kapag gumawa ka ng gano'n at nai-report ka at nahuli ka, nasa custody ka ng mga otoridad. Tulad din ang mangyayari kung ang isang Thailander ang gumawa niyan dito sa Pilipinas at nai-report agad, malamang nasa custody rin yan ng Philippine custody ng ating mga Philippine authorities, di ba? So, yung Pilipinang kababayan natin is just going through the process dahil nga po sa nangyari sa kanya, okay? Pero malinaw na wala siyang pinatay, wala siyang napatay, wala siyang pinatay, walang involvement ng droga dito. So, nangyari lang talaga na nanganak siya based on sa initial investigation o sa salaysay, nanganak siya. Inabutan siya ng panganganak sa isang mall sa Bangkok, Thailand. Patay yung bata nung iniluwal niya. Hindi niya alam na kung anong gagawin niya. Siguro na-stress dahil nag-iisa lang siya. Biglaan yung panganak at patay pa nga yung sanggol niya. So, hindi niya alam ang gagawin niya. Siguro nailagay niya sa isang trash bin or something. Yun ang isa sa mga naging kaso sa kanya. Illegal disposal of body. Okay? And then, of course, yung tampering with evidence. Okay? And meron pang isa. Alright? So, nakatutok na po ang ating embahada, ang ating Philippine Embassy sa Bangkok, Thailand. Actually, nagkaroon na sila ng virtual visitation. Sabi nga ng ating labor attaché, Attorney Pangkog, nagkaroon muna sila ng virtual visitation, meaning online.
nagkamustahan sila, kinamusta yung kalalagayan niya, nasa mabuti naman siyang kalagayan under the custody of the Thailand authorities. Pero bukas, magkakaroon po sila ng tinatawag na personal visitation. So, personal na nila makikita at makakausap itong ating kababayang ito. Okay? And kukuha rin sila ng isang abogado, lawyer talaga na taga-Thailand para tumulong po sa kasong ito ng ating kababayan. And hopefully, ma-resolve agad ng kasong ito at mapauwi na ang ating kababayang Pilipina, or at least may transfer man lang ang custody sa ating Philippine Embassy sa Bangkok, Thailand, and then eventually kung gusto niya nang umuwi at ma-repatriate pabalik dito sa Pilipinas. Kaya maraming salamat sa ating Philippine Embassy sa Bangkok, Thailand, sa ating Labor Attaché at MWO Bangkok, Attorney Don Albert Philip Pagcong. And of course, dyan po natin pinipilit ang isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Sa ngalan po ng Global na Tayo team, maraming salamat. At ika nga, sa paalala, may announcement tayo. April 2, 3, and 4. Tama ba, Steph? April 2, 3, and 4. Wala po tayong shortwave broadcast. Okay? Sapagkat we will be also observing the Lenten season. Okay, sa Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado de Gloria. Wala tayong shortwave broadcast. Okay? Linggo ng Pagkabuhay, that will be April 5. Doon na po magbabalik ang regular broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Pero hindi po mawawala ang mga content natin sa ating Radyo Pilipinas World Service Facebook page. So, antabayan na po ninyo yan, yung mga contents natin, video contents, video documentaries ng Radyo Pilipinas World Service tuwing sumasapit ang Semana Santa. Ano po yung mga video documentaries na yon? Yung award-winning natin na CMMA awardee nung, I think, 2022. Yung Best News Feature ng Radyo Pilipinas World Service sa CMMA 2022, Hope in the Midst of Darkness. Awarded po yan ng CMMA, Catholic Mass Media Award noong 2022 for Best News Feature. So, tabayanan nyo po yan sa ating Radyo Pilipinas World Service Facebook page. Meron pa tayong iba, yung Kwaresma sa Kwaresma sa hamon ng pagbabago. Something like that. Mapapanood din nyo at mapapakinggan din po nyo yan sa ating Radyo Pilipinas World Service Facebook page. Biyaya ng pagbabago. Ayan. Mapapanood din po nyo yan sa ating Radyo Pilipinas World Service Facebook page. And of course, yung Haplos sa Ngalan ng Diyos. Mapapanood din po nyo at mapapakinggan sa ating Radyo Pilipinas World Service Facebook page. So, bagamat wala tayo sa shortwave broadcast, maramdam pa rin naman po ninyo ang presensya ng Radyo Pilipinas World Service sa Lenten, sa kabuuan ng Lenten season, sa pamamagitan po ng pagbibigay namin sa inyo ng mga video documentaries na ito habang sa April 2, 3, 4. So, antabayanan po niyan at umaasa kaming susubaybayan po ninyo ang mga video documentaries na yan. Again, maraming salamat po. Ito po yung lingkod, Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.